Hello everyone, another day, another trade using our EA. Yan. So, review lang natin itong naging trade natin dito kay BTC this morning. So, as you may know guys, we are just trading only once a day. I mean, per instrument tayo, meron lang tayo isang entry, pero dalawang trades guys. So, if ikaw yung klase ng trader na hindi ka masyadong nagtitrade, one is enough for you, one specific time, itong video is para sa'yo. So, sit back and enjoy guys. I-go-over ko kayo kung paano namin trade yung mga iba't ibang instrument or asset or crypto or indices or currency pair guys. So we're just using a specific strategy guys na madali nyo lang maiintindihan. Sa mga gustong matuto nito, willing kaming turuan kayo guys. Just message us. Message lang kayo sa chat group sa Telegram guys para maturo namin sa inyo kung paano to guys. And yun pala, yung mga live na yung mga Telegram signals natin. If you want to join doon guys, mag-reach out lang kayo guys. So eto lang guys, explain ko lang sa'yo in a while guys. Saglit lang to. Ganito lang namin trade ang market. So either eto, personally, I trade BTC Nash 100 US 30. Yan. So may mga kasama ko guys na nagbibigay din ng mga signal, nagbibigay din ng mga trades. So what happening is kami yung nagtitrade mismo dito. So we are using our live and demo. Ito ipakita ko lang sa inyo guys dito sa trade na to kung paano namin trade yung BTC. So yan, so ito kasi as you can see dun sa mga Telegram signals natin, soon yung mga magjo-join dun, makikita nyo may mga iba't ibang Telegram bot dun na nagsesend ng mga signal. Actually yun, mga Telegram bot namin yun guys. Sila lang yung nagbibigay ng mga information sa inyo kung ano yung mga entry level natin, ano yung mga stop loss natin, ano yung target natin. For your information ba na guys, etong trade natin, lahat ng mga kasama natin. So eto, gagaya dito sa BTC, sa Nasdaq, sa US 30, nagbibigay lang kami ng dalawang target guys. So meron tayong TP1 and TP2. Yan. So paano ba namin ginagawa to guys? So eto guys, sabi ko nga sa inyo, if ikaw yung trader na okay na yung isang trade, dalawang trade sa isang araw, ang video na to para sa inyo. So sit back guys and enjoy. So ayan guys. So ano bang steps para magawa itong trade na to sa kahit anumang instrument or asset? So ito guys, applicable siya, sabi ko nga, applicable siya sa currency pair, sa crypto, sa indices, yan guys. So ito, as you can see dito sa Excel natin, meron tayong monitoring dito guys. Ito yung journal natin. So nasa month na ako ng June. So ito yung mga previous na naging result natin guys. So yan, as you can see, may kita nyo dito na meron tayong number of trades natin. So yan lang yung remarks natin, either win or lose lang yan guys. So either matalo ka or manalo ka, stop ka na, move-on ka na ulit the following day. So ganun yung ginagawa natin guys. So explain ko lang dito sa inyo ano bang ibig sabihin nitong mga ito bago tayo mag-dive dito sa mismong trade guys, para maintindihan nyo ano ba tong mga naka-remarks dito guys. So meron tayo dito TP1 and TP2. Ibig sabihin yung dalawang target natin guys na hit yan. Literal na hit talaga. So meron naman tayong remarks dito na order not triggered, canceled. So minsan karamihan kasi ng mga orders natin dito guys is pending. So kapag hindi nabalikan and then may specific condition tayo para
i-cancel na yung order kapag na-meet yung specific na condition na yun guys. So yan guys. So meron din dito guys, ito TP1 heat, TP2 BE. Ito yung kagandahan ng trading manager guys. Ito as you can see this. Ito trading manager natin. Ito trading manager natin na to guys. Yan siya yung parang yun nga, manager natin. Siya yung tumutulong sa atin sa mga trades natin. Kumbaga yung accessibility nandito na mismo sa panel na to, sa trading panel na to. Kapag mga multiple targets ka, especially ito sa trades namin, sa trades namin ng mga kasama ko is we only have 2 targets. So yun lang yung tina-target namin. Pero yung may mga iba na sinesend kami ng mga signal. Apat yung target na guys. So eto. So yan guys, as you can see, tayo rin yung nag-develop nito. Itong trading panel na to. So lahat ng mga magjo-join sa amin, magjo-join sa community, magagamit nyo to guys, makakuha nyo. So ito, ano bang kagandahan nito guys? So ito, I keep on informing the public guys about this. Na bakit ba ginagamit namin dito sa video? Kasi number 1, kailangan mo ng risk management. Bago ka mag-trade, ano ba yung discarte mo? Ilan ba yung percentage mo? Ilan ba yung risk per trade mo? Ano ba yung lot size na gagamitin mo? Nandito na lahat guys. So yung mga feature dito, kung gusto mong mag-partial, gusto mong mag-break even. Ito yung kagandahan dito guys, as you can see, meron tayo dito na mga TP1 / TP2 BE para break even. So nangyayari kasi din guys, may specific logic tayo dito sa code ng trading manager natin. Once na hit yung TP1 natin, siya yung triggering factor natin dito guys. Once na hit yung TP1 natin, magbi-break even na yung remaining order or yung TP2 natin. So ibig sabihin, kahit mag-retrace back man yun or bumalik man si stop loss, secured pa rin yung TP1 mo. But ganyan, pag na-reach mo na yung, say for example, nag-materialize pa yung TP2 mo, and then, paldo ka pa. So, ayan guys. So, yan, sabi ko guys, ito yung napaka-convenient nito guys. So, nandito na lahat. I-calculate niyan. Hindi ka na mag-iisip kung ano yung gagamitin mo, mga lot sizes. Dito guys, sinet ko lang. As you can see, dito sa risk percentage ko, nilagay ko lang ng 0.03 kasi naka-demo. Ipapakita ko lang sa inyo mismo paano. So, yan yung ibig sabihin, risk per trade. Let's say for example, yan yung nire-risk ko per trade. So, out of my account, kasi ang standard, pinaka-standard talaga guys, kailangan mo mag-risk ng 1 to 3% yan, per trade. So ako, ang rule ko sa trading, when it comes to my trading plan guys, maximum of 2. As you can see here dito sa journal natin, dito sa monitoring natin, meron lang tayong number of 2 trades a day. So yan, either tatlo lang yung mayayari dyan guys. Either ma-loss ka, ma-total loss ka, ma-hit yung TP1 at saka break even yung TP2, or both of them mati-trigger TP1, TP2. And then meron pa pala isa, yun yung maka-cancel. So yan guys. Paano ba nangyayari yung cancellation ng order? Kasi yun nga, sabi ko, may specific kami na condition dito. Kapag na-reach niya na yun, hindi na namin i-continue yung pending order na yun, either buy limit or sell limit. So i-cancel na namin yun. So move on ulit kami the following day. So ganun yung nagiging routine natin. So yan. So anong eto?
para maging specific lahat ng mga details dito. Anong oras pa tayo natin? So yan, sa New York tayo guys. New York opening. Anong specific time guys? So as you can see, nandito tayo sa 5 minutes ngayon. Ito, pwede nyo gawin po guys. Ulit-ulitin nyo na lang itong mga video namin na to para at least makakatch nyo yung mga informations, mga details, mga specific details na dapat na hindi nyo makalimutan. Pero ito guys, hindi naman to 100%. So sabi ko nga, merong time talaga na, pero most of the time yung probability, ang pinag-uusapan natin kasi dito guys about statistic. So yung probability na pwedeng mangyari. So ito, ang ginagamit natin dito guys is ORB pa rin. Paborito natin yung guys, opening, range, breakout guys. So dito tayo guys, sa 5 minutes tayo. So titingnan natin nitong umaga lang to guys, pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dito sa trade. Itabi ko lang to. So ito guys, gagawin nyo, punta kayo ng 9:35. Yan, nasa 5 minutes tayo. Ngayon, kapag nakapunta na kayo dito, i-mark nyo yung high and low ng candle. Yan. And then, kapag na-mark nyo na dito sa 5 minutes yung CH or candle high at saka CL or yung candle low natin na tawag na, punta na kayo dun sa 1 minute time frame. Okay. Yan. So, nandito na tayo sa 1 minute time frame. 23. Saan na ba yan? Yan. Wala. Ito lang yung gagawin nyo guys. Wala naman na iba. So, hindi ko na minark kanina dun sa 5 minutes. Kasi, meron na akong built-in dito sa panel natin. Kung paano i-execute. So, ganito kami nagtitrade sa team namin guys. So, we work smartly. Baga, hindi na kami, may mga manuals pa rin pero na-short lang yung proseso. Para kahit pa paano, time conscious ka pa rin. Baga naman, may enough. Kasi kapag hindi ka sanay na maglagay ng mga lines or what, dami mga consider dito. Kakain ng oras yun. So, ganun ang ginagawa namin sa team namin. Make sure na at a click of any of this button, nandun na yung gusto mong malalagay na dun sa mismong chart. Kung ano yung mga kailangan mo dun, either lines, or gusto mong mag-cancel ng mga orders or what, nandito na lahat accessible. Anyway guys, yan. Delete ko na lang to. Pero ito guys, itong trading panel na to guys, itong nakikita nyo, ito specific sa mga kasama ko lang to guys. So may ibibigay kami sa mga clients natin, sa mga gustong mag-join sa team namin, sa community. May ibibigay kami specific na trading manager. Limited lang yung, pero ganun pa rin guys. Kumbaga nandun pa rin yung risk management, yung lot size calculation, and everything. Yung may mga ibang function lang dito na wala ko. Kasi yung mga kasama ko lang or yung mga nasa team ko lang yung pwedeng kumana. So eto guys. So nakikita nyo dito guys, meron tayo dito na candle marking tools. So may specific time tayo dito kung ano yung i-mark nyo. So kapag pinindot ko yan guys, meron na akong line dito. Yan. So, tatlong line to guys, isang vertical. Itong vertical na to, ito yung time kung kailan magko-consider ng candle na i-mark mo. So, ito, kung pupunta ka ng 5 minutes time frame, yan din yun guys. So, in a span of 5 minutes, pumunta ka ng 1 minute, yan pa rin yun. Kasi ito, ang minamark niya based dito sa settings natin, yung 5 minutes na yun. Yung time frame for candle marking. Naka-default yan 5 minutes. So ano tong nasa taas?
Ito yung candle high natin guys. As you can see, nakikita nyo. Itong red naman, itong candle low natin. Yan. Hindi ko na lang nilagyan ng mga label dito guys ng candle high para hindi masyadong crowded. Kasi yun, sa amin naman, alam naman na namin yun guys. So yan. Nandito na tayo sa 1 minute. Ngayon, anong tinitingnan namin dito? Bago namin pasukin. Alam natin ang opening range breakout guys. Anything na magko-close dyan, may possibility na yun yung magiging direction ng market. Yan. So eto, dito sa trade natin kaninang umaga, ano yung naging bias natin dito? Base dito. So may mga criteria kami dito para i-consider namin kung ano yung magiging direction ng market. Ito guys, hindi 100%. I'm telling you guys. So eto, titingin tayo ng tinatawag natin na candle breakout sa mga level na to. Either eto, candle high or candle low. Number 1 yun guys. Candle breakout. Number 2, candle displacement. So kapag sinabi mong candle displacement, makakakita ka ng impulsive move dito. So anything na nag-create ng strong candle, bearish candle man yan or bullish candle, basta impulsive, nagkaroon siya ng displacement. And then with these two criterias, meron tayong pangatlo, nakapag-create siya ng FVG or tinatawag natin fair value gap o imbalance. So meron na tayong mga to guys. So ngayon, kapag nakita na natin na meron na tayong candle na yan, as you can see dito guys, ano ba yung nakikita nating displacement dito? Etong candle na to guys, eto. So nag-breakout siya and impulsive move, and then nag-create siya ng fair value gap. Ito na yung kinonsider natin. So yan pa lang guys, let's say umangga ka dito, na-create na to pangatlo kasi 3 consecutive candles yan, creating fair value gap dun sa pangalawang candle. Kasi yung first candle, kukunin mo yung high niya, at saka yung third candle, kukunin mo yung low. So yung space na yun yung tinatawag natin na imbalance or fair value. So dito guys, sa trade na to, meron na akong bias, so buy na to. Yung lalagay ko dito, pipiliin ko dito, meron tayong bottom dito, above target or below target. So it means, ito yung mga level of targets natin, buy level targets natin. So since meron na tayong criteria and meron na tayong na-confirm na candle, ang gagawin na natin dito, maglalagay na tayo ng target. So above target. So ito na. So above target. Ngayon, ano ba yung may na-create na? Ano ba yung na-create dito sa taas? Ito yung target mo na. Itong una, ito yung TP1 above target kasi ito yung target natin. Nagkaroon na tayo ng information dito. Nakikita nyo dito yung level natin, TP1 above. Ano yung nasa taas? TP2 above. So as you can see here guys, ito June 23. Minark ko na dito 2 trades din. Pero ang remarks natin dito is TP1 hit and TP2 DE. Break even tayo sa TP2. As you can see guys, tingnan nyo. So ang minark natin na price dito, ito yung fair value up. Ganito namin siya trade guys. Yung iba kinukuha yung gitna. Pero ang nangyayari kasi minsan, by experience din, naiiwan na tayo ng market. Yun yung nagkakaroon, nakikita nyo dito, order cancel kasi diretso, sobrang impulsive ng market. As you can see, dito tayo pumasok guys. Ito, pwede nating, meron na tayo dito. Nung nilagay na natin yung target natin, naglagay na rin siya ng level of TP yung TP2. So hindi ka na magta-type nun guys. Yan. Kapag nilagay mo dyan, kapag pinindot mo to,
Ulitin ko guys, ulitin ko. Clear marks na natin. Punta lang tayo ng ganun lang guys, para mag-reset yung mga inputs dito. Punta lang kayo ng other time frame, then balik ko. Mark ulit natin. Yan. Pindutin ko ulit yung above target. So, nandito na yung mga level of targets natin guys. Ilalagay ko na lang dito. Anong lalagay natin dito guys? Since nandito tayo, pagpalagay na natin nandito na tayo kanina. So, ang gagawin natin, itong level na to, nakikita nyo to guys. So, ang gagawin natin dito, ito yung susundin ko lang. Magbabay limit ako. 101, 826.06. Ang stop loss ko guys, ito. Ilalagay ko lang dito guys for the sake of calculation ng lot size. 1,052.40. So yan. So meron tayong calculated dito guys na 0.0. Pero ito kasi since dalawa yung target mo, kasi gusto ko lang ipakita sa inyo guys na nagka-calculate yung calculator natin. Gusto ko lang magkaroon ng emphasize dito na ganito yung nangyayari. Kapag nilagay mo yung buy entry tsaka stop loss mo, or sell entry tsaka stop loss mo, magkakalculate yan kasama yung risk per trade mo. Kahit gaano ka wide yan, kahit gaano kalayo yung stop loss mo, yun at yun pa rin yung maririsk mo per trade. Yan. So ibig sabihin dito dalawa kasi yung open ko. So ito talagang gagawin ng mga kayo kung gagamitin nyo to in the future, make sure nyo na hindi kayo lalampas dito guys. Kung ano tong nakalagay dito na maximum, yun lang. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, since ito kasi yung lot size na to guys, hindi na to matidivide ng 2 eh. Kasi alam naman natin ang pinaka minimum lot size na 0.0. So ito, ang gagawin natin dito, ang gagawin ko na lang 0.01, 0.02 pala. Please file na ako dito. Apat ata yun. Nakabukas ba tayo guys? Tignan natin. Masyado atang malapit. Terminal. Ayun, meron pala. Pumasok pala. Kung gusto nyo makita guys, ayan, yan. Pumasok na. Naka-buy limit na tayo. So, ibig sabihin, dito pa lang sa part na to, tumaas nga siya, and then, eventually, bumalik siya. Na-hit. So, na-respect niya yung fair value cap dito, nag-bounce, and then, na-hit yung TP1 natin. Kaya yung naging remarks natin dito. TP1 hit. Ngayon, may natitira pa. Ang nangyari na, yung stop loss natin dito ng TP1 and TP2. Since na-hit na yung TP1, yung TP2 naman, yung stop loss niya nag-move na dito sa entry point. Yan. So, ang nangyari, unfortunately, sa trade na to, hindi na nagtuloy. Ang TP2 kasi natin ito guys. Yan. So, ang nangyari, bumalik siya, na hit niya yung stop loss. Kaya break even ka dito. So, ganun lang namin try and train guys. Kaya ito, bukas ulit. Ganun lang yung nagawa namin. May mga other way. May mga kanya-kanya naman tayo na strategy guys. Kung yung strategy, specific strategy na ginagamit mo ngayon is gumagana sa'yo, well and good. Pagbutihin mo lang yan guys. Kasi kapag ang ginagawa natin is strategy hopping na tinatawag. Okay naman yun, additional. Pero nagkakaroon kasi minsan ng ayun, opinion ko lang guys kasi okay naman yung intention na gusto mong mag-gain pa lalo ng idea, information about sa trading. Nag-acquire ka ng madami. Pero yun kasi guys, at the end of the day, pag ang dami ng information sa isang bagay, kumbaga piliin mo yung akma sa'yo, yung madali mong maintindihan, kasi hindi lahat ng strategy is naiintindihan ng mga nag-uumpisa ng mga traders or kahit ako guys. Ito lang talaga yung gumana sa akin na strategy, kaya ito yung pinursue. Wala naman tayong problema sa mga ibang mga strategy. So dito lang talaga may mga tropa naman tayo, may mga barkada tayo na gumagamit ng SMC, ICT,
SNR, madami guys. Pili na lang kayo. Pero ito guys, sabi ko sa inyo, very straightforward. Ito yung journaling natin. So, ito yung journal natin guys. So as you can see guys, wala pa tayong nakikita dito na, wala tayong losing trade dito guys. Yan. So yan, syempre yun nga, probability hindi naman 100%. Meron na along the way. Ayan. So ito yung main namin guys kay BTC. So ito, meron tayong number of trades is 31 total. Out of 31, meron tayong 18 winning trades. Saka meron tayong 7 losses. Meron tayong 6 naman na cancel. So yan lang guys. Napakalaking tulong nito guys. Meron ka ng trading manager, meron nang gumagawa ng calculation mo, yung mga orders mo, nandiyan na lahat kung paano gusto mong mag-partial profit, break even, gusto mong mag-trading. Nandiyan na lahat, nandito na lahat guys. Pag hindi mo na iisipin na mag-pinload kung ano pa dito, ang daming pupuntahan. Trading manager nga. So yun. Eto, napakalaking tulong din. Meron tayong ganitong trading journal na monitor natin kung ano nangyari sa mga trades natin. Yan. So, sa mga gustong sumali sa community namin guys, pwede nyo kaming i-reach out dito sa Facebook namin guys, dito sa yan, dito. So ito lang guys, yun lang kayo dito, or message lang kayo para kung gusto nyo sumali sa Telegram namin. Nandito na rin yung mga Telegram namin guys. So meron tayong mga sinesend dito ng mga signals guys. You can see. Meron din tayong currency. Nandito na rin guys, sinesend natin. Yun guys, huwag kayo mag-expect na nandito yung mga crypto natin. Stock nandito lahat. Yun huwag kayo mag-expect ng kung kayo yung trader na gusto mag-trade ng magmula Asian session up to lahat. Data sa inyo guys. Pero kung gusto nyo chill lang after a trade, 1 trade or 2 trades a day, okay na, goods na. So anyway, yun lang guys, para hindi na rin tayo magtagal, matatapos na rin itong video. Yun sa mga gusto, sa Facebook natin, doon nyo kami pwedeng i-reach out para makapag-play sa Telegram or sa YouTube namin guys. Yung mga pinupost naman namin ng mga video guys natin na nakapromote naman yung mga pages natin, mga channel natin guys. So yun lang guys, pero kung may mga natutunan kayo dito kahit paano, kahit napakasimple lang ng strategy natin. And yun lang. Thank you guys.